Gumuho ang kalahati ng isang bundok sa San Marcelino, Zambales sa kasagsagan ng lindol kahapon. May mga napinsala ring istruktura sa Bataan. Ang isang bahay doon nahati pa sa 3. Live mula sa Bataan, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, bagamat minor ang damage na sinasabi nga ng PDRRMO dito nga sa Bataan, gaya nga yung nabanggit Jessica, nagkabitak-bitak pa rin ang lupa sa ilang bahagi nga ng Barangay Almacen, dito yan sa Hermosa, Bataan. Ito ngayon ang itsura ng bahaging ito ng Barangay Almacen sa bayan ng Hermosa. Saan ka man tumingin, kung hindi biyak na lupa, guho ang makikita. Hindi nga raw alam ng mga nakatira rito kung saan tatakbo nung kasagsagan ng lindol kahapon. Kahit saan daw kasi sila magpunta, nabibiyak ang lupa. Si Lolita Arellano, nanginginig pa sa nervyos habang ikinikwento ang naranasan kahapon. Maya-maya ho bumibitak yung lupa. Ito na yun. Oh, ito. Ito, bumibitak ang lupa. Kasabay yung tubig, umaapaw siyang ganun. Kaya yung takot namin, pag lilipat ulit kami, makita namin, nagbibitakan na naman yung mga lupa. Nabubalo kami, hindi kami makakatayo talaga ng diretso. Bawat akyat ay tayo namin, buwal din kami ganun. Kaya kami 3 nung apo ko sa kay Manugang ko, nakaupo lang dyan. Napatakbo din daw palabas ng bahay sina Jovelyn sa sobrang takot. Ito'y bago pa man humimalay ang kanilang terrace sa mismong bahay nila. Nung lumabas na po kami ng bahay, yung anak ko po, natumba pa po siya. Kaya dali ko po siyang hinila. Sabi ko po, anak, bilis mo, tayo ka. Kaya pilit ko po siyang hinila talaga. Bago mangyari ang lindol, pantay pa rin itong lugar na ating kinaroroonan ngayon. Pero sa sobrang lakas ng pagyanig, nabiyak ito at gumuho. Kaya ganito na ang itsura. Ang bahay na ito nahati na sa 3 matapos humimalay ang terrace at kusina sa sala. Wala din po. Hanggang dulo. Nagwala yung bahay ko. Anong nangyari sa bahay niyo, sir? Para po yung lupa, matakbo siya pababa, papunta doon sa tubig. Para po siya nag-ati. At ang dapat sana ay venue ng kasal ngayon na ginayakan pa man din kahapon, gumuho. Pero sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang kasal kanina. O, tuloy na tuloy po. Ganun po talaga, wala pong makakapigil eh. Baka umatras pa bigla itong mga misis mo. Nasira naman ang Pampanga-Bataan Arc, ang boundary ng Pampanga at Bataan. Ang mga imahe naman ng mga santo sa St. Peter Verona Parish Church dito sa Hermosa, nabasag matapos magkandalaglagan itong kasagsagan ng lindol na umabot sa magnitude 6.1. Nag-crack din ang ilang gusali. Sa lakas din ng pagyanig kahapon, nagkandalaglagan din at nabasag ang mga antigong jar na ito sa Hermosa. Ang mga residente sa epicenter ng lindol na Castillo sa Zambales, ramdam na ramdam ang pagyanig kahapon. Kitang-kita kung paano naalog ang mga sasakyang nakaparada sa munisipyo kahapon. Dama ng batang ito ang takot na mula sa loob na nakahimpil na tricycle ay napatakbo sa kalsada. Maging ang drum truck ng munisipyo gumalaw sa pagkakaparada. Naalog pati ang mga poste, kaya ang mga nakakabit ng CCTV camera, sandaling naputol ang recording. Pero kahit sinasabing sa Castillejos ang epicenter ng lindol, walang casualty at kakaunti lang ang naging pinsala. Kabaliktaran naman ang nangyari sa karatig bayan ng San Marcelino, kung saan isang batang 6 na taong gulang ang nasawi matapos madaganan ng mga nagbagsakang bato mula sa isang bundok. Kasama raw ng biktimang si Warren Serrano ang kanyang mga magulang at kapatid habang humahakot ng uling sa bundok nang maganap ang lindol. Dulot din ng pagyanig, gumuho ang kalahati ng bundok na ito sa parehong lugar. Ginawa ngayong evacuation center ang isang simbahan para sa mga kababayan nating apektado ng lindol. Jessica, dito pa rin sa Bataan, meron naman daw mga nasugatan ayon sa PDRRMO pero minor injuries lamang daw ang natamo ng mga ito. At bukod nga doon sa mga nagkabiyak-biyak na lupa at mga estruktura na nagkaroon ng crack, ay meron din mga nasirang kalsada sa Dinalupihan at dito sa Hermosa pero passable naman ang mga yan. At right after or around 8 to 9 p.m. kagabi, naibalik na rin ang kuryente sa malaking bahagi ng Bataan at kanina nga ng alas 3 ng hapon, yung lugar na ating pinuntahan kanina
Jessica, yung nakita natin na may bitak-bitak na lupa, 3 p.m. na ibalik na rin ang kuryente sa lugar. Jessica. Marisol, alam mo, naalala ko yung sinabi ng FIVOX kahapon, no, sa malaking bahagi ng Central Luzon na tinamaan nung o naambunan ng lahar nung huling pumutok yung Mount Pinatubo. Hindi raw nila alam o matukoy na yung marker ng mga fault dyan kung meron man kasi natabunan ngayon ng lahar. So baka dapat yung mga taga-riyan sa Bataan, no, sa Hermosa, Bataan na kung saan nakita yung bitak, lalo na yung bahay na divide into 3, no? Huwag muna siguro nilang tatakpan yung mga bitak kasi I think it's important para sa FIVOX to re-establish kung saan ba yung mga fault line dyan. Kasi until now, I think tinutukoy pa nila kung anong fault ba yung gumalaw kaya nagkalindol kahapon sa Zambales. Marisol? One thing, Ma'am Jess, tinanong talaga natin kasi kanina, Ma'am Jess, sanay tayo mag-cover ng ganito pero we must admit na nakaramdam tayo ng kaba nung punta natin ang area kasi bukod doon sa nagbangka tayo, pagdating pa lang natin talagang guho at talagang mga biyak-biyak na lupang sumalubong sa atin. Kaya ang una nating tanong, Ma'am, ano ho ba itong tinatapakan natin? Bakit parang ang lambot at ganon kadaling bumigay? Sabi ng lahat ng mga residente doon at mismo nakaranas ng talagang nakakatakot na experience nga sa lindol kahapon ay lahar nga daw yun, Ma'am Jess, dahil yung mga inanod pa raw noong 1991 natambak doon sa kanila, kaya yun ang naging foundation daw nila. Gayunpaman, since the 1991 incident, wala naman daw silang naranasan na namang untoward incident. Yan despite na nagkakaroon daw ng mga pagbaha, bagyo, until yung kanilang naranasan na napakalakas daw talaga na lindol kahapon. So yun na nga, after that incident, lahat sila ngayon, ang kanilang clamor talaga at panawagan sa local government ay bigyan na sila ng relokasyon, hindi pansamantala lamang kundi permanent na talaga dahil talagang we could not imagine yung kanilang takot. Ma'am Jess, ano yung kwento nga nila na parang saan man daw sila tumakbo, biyak na lupa ng kanilang mapupuntahan. If I may just describe, Ma'am Jess, nung pinuntahan natin yung lugar, mag-step left ka, step to the right, forward, backward, talagang puro bitak-bitak na lupa ang talagang maaapakan mo kanina, kaya talagang nakakatakot. So, going back to your question, Ma'am Jess, yes, sila mismo gusto na rin ng mga residente na lisanin ang lugar after what they have experienced kahapon na sabi nga nila talagang akala nila ay katapusan na raw ng mundo, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bataan, Marisol Abduraman.